Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. 2 patay, 4 sugatan sa insidente ng pamamaril sa isang residential building sa Parañaque. Sospek, isang residente rin. Halos 300 Pinoy na stranded sa Middle East nakauwi na ng Pilipinas. Pero 11 Pinay na nasawi sa Israel. Wala pang katiyakan kung kailan may uuwi. Inflation rate nitong Pebrero bumilis sa 2.4%. Sa MBC TV correspondents, 2 magkalabang MILF field commanders muling nagkabakbakan sa Sharif Saidona Mustafa sa Maguindanao del Sur. Sa MBC TV Sports, Mikey Williams bumalik sa PBA para maglaro sa Converge Fiber Xers. At sa Showbiz Spotted, Eman Bacosa Pacquiao kasama na ang idol na si Piolo Pascual bilang ambassador ng isang wellness brand. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Patay ang 2 katao habang sugatan ang 4 na iba pa sa nangyaring pamamaril kagabi sa loob ng isang condominium complex sa Parañaque City. Ang sospek, residente rin umano ng naturang compound. Una sa balita, si Dustin Bayog. 2 na ang kumpirmadong nasawi habang 4 ang sugatan sa nangyaring pamamaril kagabi sa isang residential building sa Parañaque City. Ayon kay Parañaque City Police Chief Colonel Nicolas Piñon, mag-alas 8 ng gabi nang makatanggap ito ng tawag ng pamamaril sa isang basketball court sa residential building sa Barangay Marcelo Green. Nakilalang suspect bilang residente rin naman ng condominium at may pagmamay-ari ng isang unit. Base doon sa ating pagsisiyasat, yung suspect nga ay isang residente rin doon sa nasabing residential building, isang owner din ng unit doon. At base doon sa CCTV footage na nakita natin ay pagbaba ng suspect doon sa kanyang unit, pumunta siya sa basketball court ng nasabing residential building at doon siya namaril nga na wherein may 6 po na biktima. Batay sa kuha ng CCTV, makikita ang pagbaba ng suspect sa kanyang unit bago ito pumunta sa basketball court at doon nagsimula ang pamamaril. Nasawi ang 2 katao habang 6 ang sugatan na ayon sa pulisya ay stable na ang kanilang mga lagay. Na-recover na scene of the crime operation sa Soco ang 9mm basyo at 2 deformed na bala kung saan napag-alaman din na may 2 baril na nakarehistro sa naturang suspect. Base rin sa ating pagsasaliksik, itong suspect ay may 2 baril na nakarehistro sa kanyang pangalan. So tinitingnan natin, imamatch natin yung mga ebidensya kung yung baril na nakapangalan sa kanya ay mag-match doon sa mga na-recovered natin na ebidensya. Patuloy na hinanap ang suspect habang patuloy ding inaalam ang motibo sa pamamaril. Samantala, tinitingnan na rin ng Parañaque Police ang maaring pananagutan ng mga security guard o residential building kung bakit nakapasok ang suspect na may hawak na baril. Yun din po ang ating tinitingnan ngayon at inimbestigahan kung bakit paano po ang pagpasok nitong baril na naipasok ng ating suspect doon sa area. So hanggang sa ngayon po, sabi ko nga, we are conducting investigations on the matters and of course on the liability kung mayroon man sa ating mga security guard doon. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, ligtas nang nakauwi sa bansa ang aabot sa halos 300 Pilipino
na na-stranded sa Middle East kasunod ng ilang airstrike. Kasunod naman nito ay hindi pa rin tiyak ang pag-uwi sa mga labi ng nasawing Pilipina sa Israel. Ang mga detalye babalita live ni Giselle Ricafort. Giselle? Balik Pilipinas na, Yuel, yung unang batch ng mga Pilipino na stranded sa bakbakan ng Amerika, Israel at Iran sa gitnang silangan. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, 279 na mga repatriate ang umalis sa Dubai pasado alas 10 kagabihan. Eksakto alas 6:45 naman kaninang umaga, lumapag na yung mga kababayan natin dito sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport sakay ng Flight 336 ng Emirates Airlines. Kabilang sa mga ito yung 23 na mga overseas Filipino worker at 2 anak ng ilan sa mga ito. Pakinggan natin. Yes, just bear in mind yung the commercial flight and the possibility of a chartered flight or repatriation effort undertaken by the Philippine government. So today is a commercial flight. So what it depends on yung effort ng ng airline, no? Whether or not magpapalipad sila uli, bearing in mind again the safety of the passengers. So ganun din kami, di ba? Sabi ni Presidente, let's always keep in mind the safety of our OFWs in the repatriation effort. Sabi naman ni Overseas Workers Welfare Administration Administrator PY Kaunan, pinayuhan yung ilang OFW ng kanilang mga employer na pansamantalang umuwi na muna. Nagkatapos naman na ng kontrata yung iba, habang yung ilan may mga personal daw na dahilan. Hindi kasama sa mga umuwi kanina yung 11 vice-alkalde at isang alkalde mula naman doon sa Bulacan na stranded sa Dubai. Pumalo na sa 1,979 na mga Pilipino sa gitna ng silangan. Yun uwi na dito doon sa Bahrain, 363 sa Kuwait, 285 naman sa Abu Dhabi at 231 sa Dubai. Maski yung ilang undocumented na mga Filipino worker na apektado ng bakbakan, nagpapasaklolo na rin daw sa pamahalaan. Sabi ng DMW Secretary, tutulungan silang makauwi ng gobyerno na yung repat programa. Pakinggan natin. Tutulungan natin sila lahat. Tutulungan din, sir. Sa BMW, walang distinction, whether documented or undocumented. But rest assured, ay hirap ang estimate ng documented. But rest assured, we will help them. Ang iba, halimbawa, overstaying. But somehow, natulungan ng mga lawyers natin na, not this group will work. But we are also helping yung mga nag-overstay, pero tinulungan ng lawyer natin na avoiding immigration fines and penalties. So, nakalaya sila. May mga lumalapit na sir na undocumented sa ongoing naman yan. Parating tutulong tayo sa mga whether documented or undocumented. Noong isang taon, sinabi ng OWA na tinataya na 205,000 mga Pilipino ang umahigit 205,000 mga Pilipino yung undocumented sa gitnang silangan. Samantala, wala pang kasiguruhan kung kailan naman maiuwi dito yung mga labi ng Pinay caregiver na si Mary Ann De Vera na namatay sa Israel. Sabi ng kalihim na iintindihan naman daw ng pamilya ng Pilipina na naghihintay pa sila ng tamang panahon, kagaya ng pagbubukas ng airspace sa Israel at ng iba pang bansang daraanan. Pakinggan natin muli ang kalihim. Airline operations, those to be 3 different things. Yung mismong opening ng airspace might come on a day, operation ng airport might come a day after the opening ng airspace. The operation of the airline might come after opening the airport. So you just have to recognize yung mga madadaanan. Siniguro ng kalihim na ibibigay yung mga kinakailangang tulong sa pamilya ng Pilipina, kagaya daw ng sa pinansyal, gayon din sa burol at libing. Para sa MBC TV Network News, ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Live mula sa NAIA, maraming salamat, Giselle Ricafort. Kinasuhan naman ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang 18 dating Marines
kasama si Attorney Levi Baligod at iba pa na nag-aakusa sa kanya umano na tumanggap ng 2 milyong dolyar na may kaugnayan sa investigasyon ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang mga detalye ihahatid live ni Boy Gonzales. Boy. Nagsampa ng mga kasong kriminal si dating Senador Antonio Trillanes de Poc laban kay Atty. Levito Baligod, dating kongresista Mike Defensor Broadcaster Jay Sonsa, dating NPF spokesperson na Loren Goy, lagyan na si Dati Binag at 18 na ex-marine kaugnay ng umano'y gawa-gawang bribery scheme na iniugnay sa investigasyon ng International Criminal Court. Sinabi ni Trillanes na walang katotohanan ng aligasyon at tumanggap siya ng 2 milyong dolyar mula kay Saldico para umano sa mga investigador ng ICC. Iginit siyang bilang complainant sa ICC case mula 2017, bahagi ng kanyang papel ang pakipag-ugnayan sa mga investigador kabilang ang pagkalap ng ebidensya at pagsigur ng mga testigo. Ayon sa dating senador, ang mga paratang ay bahagi ng isang planong paninira at timing umano ito bago ang paggunita ng EDSA People Power Anniversary at habang nagpapatuloy ang pre-trial proceedings sa ICC. Particular na sinampa ni Trillanes si Baligod ng kasong cyber libel at incriminating an innocent person dahil sa umano'y magkakasalungat at napanirang pahayag hinggil sa sinasabing 2 milyong dolyar na cash transfer at akusasyon ng kidnapping. Kinasuhan din sina Defensor Sonsa Badoy at Binag dahil sa umano'y pagpapalaganap ng nabanggit na aligasyon. Samantala, ang 18 individual na nagpakilalang ex-marine ay naharap sa kasong perjury kaugnay ng kanilang mga testimonya. Narito ang pahayag ni Trillanes. Nasa likod nitong pagkilos nila na yan ay ang Duterte Camp. So, marami pang ongoing yung investigasyon na yan. At marami tayong nalalaman. At kinalaunan, ito sasabihin ko sa inyo, ilan dyan sa 18 ex-soldiers na yan ay aangin kung sino talaga ang nasa likod nito at anong plano nila at kung ano man ang ibinigay sa kanila. Wala pang inilalabas na opisyal na pahayag ang mga pinangalalang respondent hinggil sa mga reklamong inihain laban sa kanila sa tanggapan ng Department of Justice. Para sa NBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Live mula sa Maynila, maraming salamat, Boy Gonzales. Sa iba pang balita, sumipa sa higit 2% ang inflation rate o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo noong nagdaang Pebrero. Ayon sa PSA, ito ay dahil sa pagtaas ng presyo ng mga pagkain at inumin, gayon din ang mabagal na pagbaba ng presyo ng bigas. Magbabalita si Rovic Manuel. Bumilis ang pagsipa ng pagtaas ng presyo ng mga serbisyo at produkto ng bansa para sa buwan ng Pebrero 2026. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, sumipa sa 2.4% ang inflation rate, ang pinakamabilis na pagtaas sa loob ng 13 buwan. Mas mataas ito kaysa sa 2.0% noong Enero at 2.1% naman noong Pebrero ng nakaraang taong 2025. Ayon sa PSA, pangunahing nagtulak sa inflation ay ang pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages na umakyat sa 1.8% mula sa dating 1.1% noong nakaraang lang na buwan. Nagtala rin ang pag-angat sa presyo ang iba pang kategorya gaya ng damit at sapatos, pabahay at bayarin sa tubig, kuryente, gas at iba pa na may 3.5% sa dating 3.3%. Gayun din ang restaurants and accommodation service na sumampa sa 4.4%, recreation, sport and culture na may 4.3% at health sa 3.2%. Samantala, bumaba naman ang transport index na nagpakita ng annual decline na 0.3%. Gayunman, ayon kay National Statistician Claire Dennis Mapa, inaasahang tataas muli ang transport inflation sa Marso dahil sa conflict sa Middle East. Samantala, tiniyak naman ng gobyerno na patuloy nilang babantayan ang supply ng pangunahing commodity upang hindi na lalong lumobo ang gastusin ng mga Pilipino. Para sa NBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Magagamit na ng publiko ang bagong gawang EDSA Kamuning Footbridge at Busway Station sa Quezon City. Personal itong tinungo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at tiniyak ang mas maayos na serbisyo para sa mga pedestrian. Ang iba pang detalye sa report ni Lev Narciso. Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong EDSA Kamuning Footbridge at Busway Station sa Quezon City. Itinayo ang footbridge para palitan ang luma na unang iniutos ng Pangulo na tanggalin dahil sobrang taas at matarik ang hagdan kaya pahirap sa commuters lalo na sa senior citizens at persons with disabilities. Kanina ay inakyat din ni Pangulong Marcos ang lumang footbridge na ayon sa kanya ay hindi talaga maganda dahil naranasan niya mismo na gumagalaw ito kapag may dumadaang mga sasakyan sa baba. Ibinida naman ito ang bagong footbridge na mas maayos, mas mababa ang hagdan at mas pedestrian friendly. Konektado na rin ito sa GMA Kamuning EDSA Busway Station. Sabi ng Pangulo, natapos ang proyekto sa loob lamang ng 4 na buwan kahit tinayang gagawin sa loob ng 6 na buwan. Ngayon, mas mababa na ang akyat ng hagdan, tapos meron ng elevator para yung mga hindi kayang umakyat ng hagdan. Meron pa tayong wheelchair lift na ginawa para sa yung mga naka-wheelchair. Pag yung wheelchair, they provided a wheelchair para mas magkaroon naman ang magiging commuting experience. Kaya so far, I'm happy to see that this is the sort of thing that ito naman ay kaya naman palang gawin. Hindi naman ganun kahirap at basta desidido tayo na ayusin natin ang commuter experience. Pinatitiyak ni Pangulong Marcos ang maintenance ng pasilidad. Pinondohan ang proyekto ng higit 87 million pesos o 54.7 million para sa footbridge at 32.5 million para sa busway station. Ang hakbang na ito ay bahagi ng layunin ng administrasyon na ayusin ang mga infrastruktura para mas maging ligtas at komportable sa publiko. Para sa MBC TV Network News, ito si Lev Narciso ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hindi hadlang ang Bank Secrecy Law para hindi maipasabina ang mga bank records ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Batangas Representative Jervil Luistro, ang chairman ng House Committee on Justice, aaksyon ng komite sakaling may magmosyon na ipakuha ang bank records ni VP Sara. Mahalagaan niya naturang bank records para magamit na ebidensya sa questionableng yaman ng Vice Presidente. Paliwanag ni Luistro, exempted ang impeachment proceedings sa Bank Secrecy Law. Kung matatandaan, kabilang sa offenses na nakapaloob sa ika-4 na impeachment complaint ay ang misdeclared statement of assets, liabilities and net worth o unexplained wealth. The exception to the bank secrecy law is impeachment proceeding. As a matter of fact, that is the reason why in yesterday's hearing, I volunteered to the members of the Justice Committee the information that the records of the bank are protected by the bank secrecy law, and we cannot therefore expect the complainants to have attached already the bank records because that is prohibited. That's right. As a matter of fact, impeachment is the only avenue where you can look into and avail of the documents without violating the bank secrecy law. Kaugnay po niyan, formal nang naisilbi ng House Justice Committee ang notice kay Vice President Sara Duterte para sumagot sa 2 verified complaints matapos ang desisyon ng komite kahapon na sufficient in form and substance ang impeachment complaints laban kay VP Duterte. Sa mundo ng basketball, balik PBA si veteran guard Mikey Williams para maglaro sa Converge. Magugunitang huli siyang naglaro sa PBA noong taong 2023 Governor's Cup para sa TNT Tropang Giga bago umalis dahil sa issue sa kontrata. Ang mga detalye sa report ni Matchpoint, Mili Borja. Bumalik sa PBA si veteran guard Mikey Williams makalipas ang halos 3 taon matapos kumpirmahin ng Converge Fiverr Xers ang kanyang pagsali sa koponan noong Miyerkules.
Inununsyo ito isang linggo bago ang pagbubukas ng PBA Commissioner's Cup Season 50 na magsisimula sa March 11. Ang 34 years old na si Williams ay nakitang suot ang Converge jersey sa isang tarpaulin na ibinahagi rin niya sa kanyang social media. Huli siyang naglaro sa PBA noong 2023 Governor's Cup para sa TNT Tropang 5G bago umalis dahil sa isyu sa kontrata. Sa kanyang pananatili sa TNT, nanalo si Williams ng 2 kampyonato sa PBA at nakamit ang mga parangal kabilang ang Most Valuable Player, Rookie of the Year at Scoring Title. Magdadagdag siya ng lakas sa batang lineup ng Converge na kinabibilangan ni Juan Gomez Del Llano, Alex Stockton, Justin Arana at Justin Baldassar. Pinatibay din ng fiber exercise ang koponan matapos makuha si Calvin Abueva sa isang trade at si Jonel Policarpio mula sa NLEX. Magbubukas ang kampanya ng Converge sa Commissioner's Cup laban sa Macau Black Bears sa March 11 sa Ninoy Aquino Stadium. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito mga balitang dapat ninyong abangan. Pagbibigay ng Permanent Automatic Authority sa Pangulo na tumugon sa pagsipa ng presyo ng petrolyo, isinusulong sa Senado. Sa MBC TV Global, mass exodus ng mga residente palabas ng Middle East sa gitna ng tumitinding tensyon, umakyat na sa 200,000. At sa Showbiz Spotted Instagram account ng aktres na si Andrea Brillantes, nahack. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Nagsampa naman ng reklamo ang Department of Interior and Local Government o DILG sa hepe ng Bureau of Fire Protection o BFP na si General Jesus Fernandez. Kaugnay raw yan sa sinasabing higit 14 na milyong pisong ambulance kickback sa biniling higit 100 ambulansya. Tinutukan yan ni Val Gonzales. Naisampa na ng Department of the Interior and Local Government sa Office of the Ombudsman ang mga reklamo laban kay Bureau of Fire Protection Chief General Jesus Fernandez at ilan pang mga opisyalis ng ahensya. May kinalaman ang kaso sa umano'y lantarang pagtanggap ni General Fernandez ng 14.75 milyong pisong halaga ng kickback sa pagbili ng 132 mga unit ng ambulansya. Sa isa nagawang press conference dito sa Quezon City, sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na nangyari ang pagtanggap ng pera ni Fernandez ng 2 beses sa magkaiwalay na restaurant noong November 2024 at September 2025. Systematically manipulated the bidding of ambulances for the BFP, received 14 million pesos in kickbacks, manipulated the suppliers, the contracts, and all other aspects of the procurement. Sa record na hawak ng DILG, sa maleta at sa isang bag nakalagay ang pera na hinati sa 3. Yung supplier mismo yung nag-abot sa kay Chief Fernandez. So nakita ng ating witness, because the witness was the one who prepared the money, siya yung nag-impake sa maleta, kasama siya ng supplier na hinarap si Fernandez. Nakita niya nung inabot, nakita rin niya na si Fernandez umalis, bit-bit na yung maleta at saka yung bag. Dawit din sa sinampang reklamo ang kasabwat ni Fernandez, ang mismong supplier ng mga ambulansya na si Rosa Verna Sanga ng kumpanyang AutoZone Prime Distributor Incorporated. Sabi ni Remulla, nagsabwatan ng supplier na si Sanga at General Fernandez bilang Head of Procuring Committee. Kabilang sa mga kasong isinampa laban kay General Fernandez ay ang paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, direct bribery, malversation at conspiracy, maging ang mga kasong administratibo. Dahil nakaupo pa sa pwesto si General Fernandez, hinihiling ngayon ng DILG sa Ombudsman na patawan ng preventive suspension si General Fernandez para hindi nito maimpluwensyahan ang investigasyon sa mga kasong isinampa laban sa kanya. Hayop ang kapal na mukha nitong taon to. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Inirekomenda sa Senado ang pag-amyenda sa train law na magbibigay kapangyarihan sa presidente na suspendihin ang VAT at excise tax. Ito'y sa gitna pa rin ng posibleng epekto sa bansa na nangyayaring tensyon sa gitnang silangan. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Panahon ng amyendahan ang Tax Reform for Acceleration and Inclusion o TRAIN Law upang bigyan ng kapangyarihan ng Pangulo ng Pilipinas na isuspend o ibaba ang excise tax at value-added tax o VAT kapag sumirit ang presyo ng langis. Ito ang rekomendasyon ni Senador Francis T. Escudero kasunod ng krisis sa Middle East. Ayon kay Escudero, masyadong masikip ang nakalagay na safeguard sa Republic Act No. 10963 o ang train law. May maigpit na mga kondisyon bago maaring kumilos ang Pangulo. Para sa Senador, kailangan ng amendment para mas mabilis na matugunan ang pangailangan ng publiko sa panahon na may gera o krisis. Sabi ni Escudero, dapat ay may automatic na kapangyarihan ng Pangulo na mag-suspend ng buwis upang maprotekta ng publiko sa biglaang pagtaas ng presyo ng langis. Ang gobyerno ay hindi lang umano dapat nakatingin sa kita sa buwis sa langis, kundi mangingibabaw ang kapakanan ng publiko. Tugon ito ni Escudero sa panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos na hihingi siya ng emergency powers mula sa Kongreso para ibaba ang excise tax kapag umabot na sa $80 per barrel ang langis. Diin ng Senador, dapat bigyan ng automatic authority ang Presidente upang hindi na kailangang tumakbo pa muli sa Kongreso sa tuwing may krisis. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pansamantalang transition sa work from home at online classes naman ang suwestyon sa Kamara, bunsod ng posibleng taas presyo sa petrolyo dahil pa rin sa epekto ng gulo sa Middle East. Ang mga detalye babalita ni Milky Rigunan. Dapat magplano na ang gobyerno at pribadong sektor ng temporary transitions ng work from home at online classes para mabawasan ang impact sa publiko ng pagtataas ng presyo ng produktong petrolyo sakaling tumagal pa ang conflict sa Middle East. Ayon kay Representative Brian Yamsuan ng 2nd District ng Parañaque, ang ganitong option ay dapat planuhin dahil bukod sa makatitipid, iwas traffic pa na makababawas sa konsumo ng produktong petrolyo. Sabi ni Yamsuan, ilan lamang ito sa mahakbang para makatulong sa ating mga kababayan na unang tatamaan ng epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis kung magtatagal pa ang krisis sa gitnang silangan. Paliwanag ni Yamsuan ng sektor ng transportasyon ang unang tatamaan ng taas presyo sa langis at maapektuhan din ang publiko na nahihirapan na sa kasalukuyang mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo. Una rito, umaapela sa gobyerno si Marikina Representative Miro Kimbo, Chair ng House Ways and Means Committee, na bilisan ang pagkilos para masuspindi ang fuel tax. Hindi anya ito pwedeng ipatupad sa pamamagitan lamang na executive order, kundi kailangan magpasa ng batas ang Kongreso para mabigyan ng kapangyarihan ang Pangulo. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kumpiyansa naman ang Manila Electric Company o Meralco na makokontrol pa rin ang supply ng kuryente sa harap ng sigalot sa gitnang silangan. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Meralco Vice President and Head of Corporate Communications, Josal Daryaga, na may iba pang pwedeng pagkunan ng supply maliban sa Middle East. Pero talian niya ang kamay ng Meralco sa usapin ng murang kuryente dahil hindi kontrolado ang nangyayaring gulo. Bukod dito, may ginagawa na rin anyang energy saving at efficiency initiatives ang Meralco. Priority namin ng Meralco na matiyak na hindi magkukulang supply at hanggang maaari ay ma-manage ang biglang pagtaas ng presyo para sa aming mga customer. No? Kami sa Meralco, Henry, we are working very closely with government in monitoring the situation in the Middle East. Nawa ni Zaldaryaga ang pahayag matapos ang ulat na posibleng makaapekto ang gera sa Middle East sa presyo ng kuryente sa Abril. Una rito ay pinagutos ni Meralco Chairman at CEO Manny Pangilinan ang pagsasagawa ng komprehensibong pagsusuri sa kanilang fuel supply mix.
Sa ating ulat panahon ngayong araw po ng Huwebes, dalawang weather system pa rin ang nakaaapekto sa ating bansa, kung saan northeast monsoon o hanging amihan ang magdadala ng mahihinang pagulan sa Batanes, Cagayan at Apayao. Easterlies naman ang maaaring magdala ng pagulan sa Surigao del Sur, kabilang na ang Davao de Oro at Davao Oriental. Ito rin ang nagdudulot ng mainit na panahon sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, pero asahan pa rin ang tsansa ng isolated rain showers pagsapit ng hapon. Samantala, usapang trivia naman ho tayo. Kapag may bumahing, karaniwan na nating maririnig ang bless you na salita sa kanila. Pero naisip mo na ba kung bakit nga ba natin ito sinasabi kesa sa excuse me? Alamin na this, bakit tayo nagsasabi ng bless you kapag may bumabahing? Noon pa man naniniwala ng ating mga ninuno na delikado ang pagbahing. Ito ay dahil sa akala nilang maaaring lumabas ang kaluluwa ng isang tao o di kaya'y mapasok siya ng masamang espiritu. Kaya naman naniniwala sila ang pagbibigay ng basbas ay nagsisilbing proteksyon. Noong 590 AD nga, lalo pang lumaganap ang kaugalian nang ipinakalat ni Saint Gregory the Great ang paggamit ng salitang God bless you sa Roma. Dahil ang pagbahing noon ay nakikitang maagang sintomas ng sakit, ang basbas ay naging panalangin para sa kanilang kaligtasan. Dagdag pa rito, may paniniwala ring humihinto raw saglit ang tibok ng ating puso tuwing tayo ay bumabahing. Kaya't ang bless you ay ginagamit na pagbati para sa magandang kalusugan. Ngayon sa kasalukuyan, wala nang masyadong kinalaman ng bless you na yan sa pamahiin. Bagkus, isa na lang itong reaksyon at tanda ng paggalang. Fun fact, alam nyo ba na sa ating pagbahing, may inilalabas tayong droplets na kayang mag-travel ng 2 hanggang 8 metro o 27 feet ang layo at ang germs nito ay kayang makahawa ng maraming tao. Kaya ugaliin pa rin natin ang pagtatakip ng ating mga bibig sa tuwing tayo ay babahing. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mong hiwaga sa pag-ikot nito. Ako po si Rovic Manuel, nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsaliksik para siguradong alam na this. Umakyat na sa halos 200,000 residente sa Middle East ang lumikas palabas ng kanilang bansa, bunsod ng nagpapatuloy na tensyon sa US-Israel kontra Iran. Ang mga pinakahuling detalye sa nagaganap na tensyon sa gitnang silangan ibabalita sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Middle East, iniulat ng United Nations Refugee Agency o UNHCR na umabot na sa halos 200,000 residente ang lumikas palabas ng kanilang bansa, bunsod ng patuloy tumataas na tensyon. Kung saan tinatay na sa 100,000 katao ng lumikas ng Iran sa unang 2 araw pa lamang ng gyera. Mahigit 58,000 naman sa Lebanon at 10,000 naman ang lumikas sa Syria. Habang isang grupo naman ng 200 Indian tourists ang nagawang lumikas sa United Arab Emirates na dapat sana'y bibisita lamang sa isang Hinduism temple. Samantala, nasa bigit 20,000 seafarers naman ang na-stranded dahil sa mga nangyayaring tensyon at pagsasara ng Strait of Hormuz, ang sinasabing oil shipment choke point palabas ng Middle East. Sa kaugnay na balita, bigo namang malimitahan ng Senado sa Amerika ang military powers ni US President Donald Trump sa nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Sa botong 47-52, naniniwala pa rin ang mga mambabata sa hangarin ni Trump na ipagpatuloy ang digmaan at makabubuti para sa interes ng Estados Unidos. Ayon kay Republican Senator James Rich, ito hindi lamang nagbibigay ng karapatan sa presidente, bagkus responsibilidad na protektahan lamang ang kanilang bansa. Ito'y kung saan matatandang iginit ni Trump na kung hindi nila uunahan ang pagkataking Iran ay isang nuclear war ang posibleng mangyari. Samantala, balita naman mula sa Lebanon. Iginit naman ng Lebanese militant group na Hezbollah na hindi nila sila susuko sa gyera kontra Amerika at Israel, kasunod naman naging airstrikes nito sa Beirut. Ayon kay Hezbollah leader Naim Qassem, bungaan niya ito na napagkasundo ang diplomatic solution sa Iran at responsibilidad na tutulungan nito sa oras ng pangangailangan. Matatandang noong Lunes, sumali na rin ang Lebanon sa digmaan na magpakulit ng airstrikes sa Israel, bunsod ng pagkasawi ni Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Walang post at blankong display photo.
Yan ngayon ang masisilayan sa nahack na Instagram account ng aktres na si Andrea Brillantes. Pero nakiusap ito sa followers na huwag muna itong i-report. Kung bakit, alamin sa ulat ni Showbiz Angel. Nahack ang Instagram account ni Andrea Brillantes na may 14.6 million followers. Makikita ngang naglaho ang lahat ng pictures sa page ng aktres. Sa pamamagitan na lang muna ng kanyang TikTok, nagbigay ng update si Blight. Ang masasabi ko lang is please do not report the account. Kasi if ma-report, mas tuluyan mawawala yung account. Ang hacker nagawa pa ngang makapag-post ng IG story at nakapag-live pa. Sa kabila naman na nangyari, kalma lang muna, sabi ng aktres na tila positibo pa rin maibabalik ang account. Una nga rito, sa pamamagitan ng kaibigang si Bea Bores, ipinaalam ni Andrea sa fans ang nangyari sa kanyang IG. Mga gunita na noong nakaraang taon, marami ang napasa na all nang i-follow lang naman ng Grammy-winning artist na si Justin Bieber, si Andrea Brillantes. Sa ngayon, abala ang aktres sa taping ng kanilang serye ni Enrique Hill na pinamagatang A Secret in Prague. Sa aming pagbabalik, 3 motorsiklo sa Bataan nagkarambola, isa kritikal. At sa MBC TV Sports, ang 2 Pinoy gymnast represent sa 2026 FIG World Cup sa Azerbaijan, kilalanin. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, muling nagkaroon ng bakbakan sa Maguindanao del Sur ang 2 magkalabang MILF Field Commanders. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Muling nagsimula ng madaling araw hanggang hapon itong araw ng Miyerkules ang palitan ng putok na magkalabang MILF commanders na sina 128 Base Commander Zainuddin Quiaro at 118 Brigade Commander Gani Adam sa bahagi ng barangay Linantangan, bayan ng Sharif Saidona Mustafa, Maguindanao del Sur. Ang maghapong palitan ng mga automatic at single shots ay nagbunsod muli ng mga paglikas sa mga residente. Dahil sa agad na intervention naman ng local authorities, nahinto pansamantala ang palitan ng putok. Nasa area na ang mga concerned local officials ng Sharif Saidona, military and PNP at ng MILF CCCH, ganun din ng Task Force Itihad. At pansamantala namang isinara ng military at ng PNP ang National Highway para sa kaligtasan ng mga motorista. Nabatid na personal na alitan nito ng nabanggit ng mga MILF Field Commanders sa lugar na nauna nang nagkabakbakan din itong buwan ng Pebrero. Para sa MBC TV Network News, RH19, Jun Di Makutak, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagkarambola ang 3 motorsiklo na nagresulta ito ng pagkasugat ng isang driver na naganap 1:40 nitong madaling araw ng Marso 5, 2026 sa kaba ng National Road, Barangay Santa Lucia, Samal, Bataan. Sangkot sa insidente ang 3 motorsiklo na Honda Beat 110, Honda PCX at Yamaha Mio. Ang Honda Beat at Honda PCX na kapwa minamaneho ng 27 anyos na estudyante na walang mga lisensya ay magkasabay na tinatakang karsada patimog habang itinutulak ng una ang ikalawa dahil sa problemang mekanikal. Pagsapit sa kurbadang bahagi ng daan, biglang pumasok sa kanilang linya ang Yamaha Mio mula sa kasalubong na direksyon na nagresulta ito sa salpukan. Dahil sa insidente, nagtamo na malubhang pinsala ang driver ng Yamaha Mio at agad dinala sa Bataan General Hospital para sa agaran lunas. Minor injuries naman ang tinamo ng 2 minor de edad na driver. Nasa kustodiya na ng Samal Municipal Police Station ang mga sangkot na sasakyan para sa kaukulang disposisyon. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Arestado ang isang 66 anyos na lolo matapos itong magpaputok ng baril sa Sison, Pangasinan. Batay sa ulat ni Sison Chief of Police Major Jerbil Relorta, bandang alas 7 ng gabi nagresponde ang kanyang mga tauhan sa reported na indiscriminate firing at naabutan pang suspek na sukbit ang kalibre 38 baril na may 2 bala at 2 basyo. Sa investigasyon unay pinagbabato ng bayaw ni lolo ang kanilang bahay matapos silang magkainitan dahil sa pagmumura ng bayaw sa misis ni lolo. Dahil sa sunod-sunod na batong bumagsak sa bubong ng suspek, kinuha niya ang kanyang baril at 2 beses nagpaputok, ngunit agad siyang na-report sa PNP. Kasong paglabag sa Republic Act No. 11926, an act of finalizing the willful and indiscriminate discharge of firearms, at paglabag sa Republic Act 10591, Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, ang kinakaharap ngayon ng akusado na kasalukuyang nasa kustudiya ng Sison Police Station. Mula sa Action Radio Pangasinan para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, Aris 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bukod sa mga estudyante at PWD, isa rin ang mga senior citizens sa natutulungan ng 20% discount. Alinsunod ito sa batas kung saan ipakita lamang ang mga ID upang ma-avail ang discount. Pero paano naman sina lolo't lola na wala pang senior ID? Makakapag-avail din kaya ng diskwento? Alamin yan sa report ni Dustin Bayog. Nilinaw ni Akbayan Representative Chel Jokno na makatatanggap pa rin ng 20% discount ang mga senior citizen kahit na ito ay wala pang senior citizen ID. Ito ay sang-ayon sa Republic Act No. 9994 o Expanded Senior Citizens Act, kung saan bukod sa senior citizen ID ay maaaring magpresenta lamang ng kahit anong government-issued ID ang sa matanda upang makapag-avail ng discount. Nakapaloob ito sa amended Section 4 ng batas kung saan pwede ang mga ID na magpapakita na edad 60 pataas ang isang tao para maging eligible sa naturang discount. Ilan sa mga benepisyo para sa mga senior citizen ay discount para sa mga serbisyo at transportation, gayon din ang mga gamot, medical at dental services na ayon sa guidelines ng DOH at PhilHealth, at educational assistance para sa mga nais magtuloy ng pag-aaral. Samantala, paano naman kung hindi pa rin tanggapin ang ID kahit pa kung ito ay senior citizen sa ID na? Maaari itong reklamo sa Department of Trade and Industry o DTI o idulog sa Office of the Senior Citizens Affairs. Batay sa Section 10, maaari sila maparusahan ng kulong na hindi bababa ng 2 taon pero hindi lalagpas ng 6 na taon at multang hindi bababa ng 50,000 piso hanggang 100,000 piso. Kung sila naman ay lalabag muli, ay maaaring umakyat ang multa hanggang 200,000 piso. Kaya kung mayroon pa kayo nakikitang ipinagbabawal na akto o mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Sa mundo ng gymnastics, 2 atleta kabilang ang World Junior Bronze medalist na si Carl Edru Yulo ang magre-representa sa bansa at lalahok sa 2026 FIG World Cup sa Baku. Ang mga detalye sa report ni Matchpoint, Mili Borja. 2 Pilipinong gymnast ang magre-representa sa bansa sa 2026 FIG World Cup Artistic Gymnastics na gaganapin sa Baku, Azerbaijan mula March 5 hanggang 8. Pangungunahan ito ng 2-time SEA Games gold medalist na si John Ivan Cruz at World Junior Bronze medalist na si Carl Edru Yulo. Ibinahagi ng Gymnastics Association of the Philippines ang larawan ng dalawa. Ayon kay Yulo, papasok siya sa kanyang kauna-unahang senior level competition ng may bukas na isip at layuning matuto habang haharap sa mga top gymnast mula sa mahigit 30 countries. Kababalik lamang ni Yulo sa Maynila matapos ang kanyang pagsasali sa Japan sa ilalim ni Monehiro Kogiyama, ang coach din ng kanyang nakatatandang kapatid na si Carlos Yulo. Sinabi ni GAP President Cynthia Carrion, nalalahok din si Yulo sa isa pang World Cup leg sa Antalya, Turkey mula March 12 hanggang 15 bilang bahagi ng kampanya ng Pilipinas para sa Olympic qualification. Nakatakdang ganapin ang qualification rounds ng FIG World Cup Baku sa March 5. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Humanay na rin sa mga bigating celebrity na ambassador ng isang local health and wellness brand si Eman Bacosa Pacquiao. Ang anak naman ni pambansang kamao
Kasama sa billboard ang ka-look-alike at idol na si Piolo Pascual. Narito ang report ni Showbiz Angel. Noong nakaraang taon, Piolo Pacquiao ang hirit ng netizens matapos mapansin ang pagkakahawig ng anak ni pambansang kamao Manny Pacquiao na si Eman Bacosa kay Ultimate Heart Trio Piolo Pascual. And this time, ang batang boksingero at matinee idol tuluyan na ngang nagsanib puwersa. Si Eman, formal nang ipinakilala bilang bagong ambassador ng local health and wellness brand na I Am Worldwide na humanay sa kanyang idol na si Papa P. Ang dalawa masisilayan sa isang billboard sa EDSA, tampok ang I Am Amazing Organic Barley Gummies, swak para sa atletang tulad ni Eman. And speaking of career milestones, kamakailan nga lang wagi via technical knockout ang 22-year-old na si Eman matapos ang 4 na rounds. Katunggali ang isang Indonesian boxer sa laban na ginanap sa Tagbilaran City sa Bohol. Bukod nga sa kanyang tagumpay, usap-usapan din ng netizens ang pagdalo doon ng kapuso star na si Jillian Ward na full support at nakasuot pa ng jacket na Team Eman. Sa ngayon nga, humakot na ng higit 25 million views ang kanilang entry sa Big Guy Dance Challenge. At yan na po mga nakalap naming balita ngayong araw ng Huwebes. Sa ngalan ni Karen Oyong, ito po si Yuel Reyes. Magkita-kita tayo muli bukas, araw na ng Biyernes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.